Yan mga vlogs, may bago tayong pagsubok sa ating YouTube journey. Yan, so have to wait 90 days para mag-reapply for monetization, no? But I'm worried about it at first. Siyempre, you know, masakit dahil ang dami mong pinaghirapan, pinagdaanan nung nag-umpisa nung April 3, 2022 ko inumpisa. Yan, so almost nag 2 years tayo dito sa ating YouTube journey. So ayan lang, at walang warning. Just an email saying I need to reappeal or appeal kung paano ko, like I was in Vancouver then, no? I just slept on it for a couple of days kasi parang shock pa rin ako eh. Syempre bago tayo sa YouTube vlogging, you know, we're learning as we go along, but yun naman, you learn from your mistakes, no? Hindi ko naman pinagsisihan mga nangyari dahil that way natuto ako kasi yun ang best teacher talaga, no? Yung from your mistakes, hindi yung ayoko gawin to, parang hindi ako magtatago sa shell para hindi gawin ang isang bagay. Kailangan, gusto kong maranasan ang isang bagay para matuto ako, para next time makapag-advise ako sa mga anak ko, ganyan, sa mga tungkol sa buhay-buhay, kasi sila din gina-guide natin, di ba, as a parent. So we have to struggle just to be strong sa mga bagay-bagay sa buhay. Yan, so yun, at magpapasalamat ako dahil nalaman ko, no? So wala kasi akong mentor o you know, nag-warning na ganito, ganyan. So sa pagkakamali ko, I'm just giving it out there sa YouTube land para sa mga ating mga Pinoy Canada vloggers, na wag mangyari sa inyo ang nangyari sa akin, na demonetize dahil sa reuse content. But marami akong, so I start searching sa YouTube, yung mga big channel din, gaya ni sino ba yun, Sheena ba yun? Sheena, parang itim siya, na demonetize siya tungkol ang niche niya o niche ay tungkol sa business, ganyan. So at saka yung iba na nag-upload sa TikTok, sa ibang social media, tapos kino-cross upload nila sa YouTube, I think mako-consider as a reuse content din ata yun, no? So pagka kumikita ka ng medyo I'll say more than 300 per month ganyan sa YouTube, is still gonna review your content. Yan, so because you're in a YouTube partner program. So I tried resolving by appealing, pero nag-appeal kasi ako, parang I didn't show any, like I was on my phone, I was in Vancouver, so I just appealed na I was using remix, collab and green screen, and uploading it, not knowing na you'd have to modify stuff, but I modified stuff by putting myself in there, but I have to talk and speak, make a commentary, I think. So sometimes I don't do that. Yeah, so yun ang nangyayari, no? So it's the way of YouTube is
para ma-prevent nila ang mga lazy content creators, I think. So YouTube content making is hard work. It's not that easy. Yung pag vlog, maglalakad ka, at saka mag-iisip ka ng sabihin mo, sometimes walang script as you go along, no? So yung mga professional na commentator, na journalist yan, sa mga mass comm ang graduate, I think they have the advantage, no? So sa mga techies na I deal with the customers but not really, and I deal with the machines but I don't really talk a lot. I just explain what I did, and yung may problem, may result, ganito. So yun lang ang ginagawa ko as in my professional job, or I make money out of it. So lahat ng mga tao na kumikita sa kanilang mga trades, they call it professional. Kaya ng like nannies being that's a professional job, because they're making money out of taking care of kids or elderly and stuff like that, right? So so YouTube, if you're making money out of YouTube, kahit hindi man malaki, o is considered a professional, I think. So because you're making money out of it kahit malit lang yan. So yan, at ano ba yan, at sa mga matagal ng sigurong mga nag-YouTube, yun lang, at maganda at mag-advise din sa mga subscribers yan, sa mga nagfo-follow sa inyo, na kung ano ang dapat gawin. So usually yan naman ang kailangan sa YouTube video. Kailangan magbigay ka ng value at ng something that your subscriber or viewer will learn from your mistake and your experience. So I'm sharing this for you guys, para you learn from it, and not only, if you have your journey sa YouTube, you're not making the same mistake, because what I was doing before going to bed, right? So I just go to the shorts, and I see an animal video, I just remix or green screen it, and then sometimes I head myself, or sometimes I cut the video. May cut video feature dun eh. Tapos you just do a simple commentary, and sometimes I make the voice fast, like Mickey Mouse voice, right? So ayan, at ngayong Sabado is I just did my sauna. I went and did sauna in the swimming pool. Yun, at lahat na nagtaasan. Isang tao is almost $9 just for you to have a sauna. It used to be like $5 before, and mga $8 lang kung I guess, but you have to buy a locker. I don't know how you can bypass that. So ayan, at sana at maging aral sa atin ito. Shout out ka nga pala kay Uragon sa Canada, no? Kay Kaurag. Just do it for the passion, man. Yan. He rides the motorcycle, so and then shout out din kay sa ating Lodi na si Kainags. Yan, everyday nag-upload. Bilib ako sa sipag ng taong yan. Tsaka sila Rice, sila Carino family, Team Suliman. Yan.
Beck and Kai, yan. Yung mga dati na yung mga si John Tigno. So Pinoy yung ang mga dati ring mga pioneer yan sa mga YouTube vlogging dito sa Canada. Nasa Pinas na raw ata. So yung Pinoy Tracker, si Marco, Lakay Tracker. Yan, nasa subscriber ko rin yung mga yan. Subscriber. Ako pa lang nakasubscribe sa kanila. Yan. So, maliit na channel lang tayo. So, hindi ko naman hindi naman ako nagsasabi na dahil malaki yung channel ko ganito. I'm not being like that. So, just yan sila Tyron Dex, napanood ko siya pala sa Spot Pinoy, no? As yung matagal ko nang pinapanood si Tyron Dex simula pa nung nagbabas pa yan nung nagba-vlog siya habang mahaba pa yung buhok niya nung dumating yan. Ngayon kailangan na ng sombrero din. So peace Tyron if you're watching. So yan. So yan na muna at sa next time update ko kayo sa update ng channel natin na YouTube, Arab TV Philippine Life. Ilan po?